Oras 7 minutos na nakaligid sa takang alas 11 sa aga kamo sa gihapon nagapamati sa radyo pisina pod sa akon ug Zoyla Cordero. So subong nga daw ginaselebrar nato ang birth anniversary sang atong pinalangga nga isa sa mga baganihan sang Pilipinas, Andres Bonifacio. So ari na preparado ng aton nga pinalangga at isresoluto ni aton nga ano kay ina desktop computer naton kay daw medyo hindi kita nang itsura ta sa screen wala ni taon. Okay, so ari nang aton nga pinalangga ang aton nga bago nga deputized nga meat inspector DJ Chen. Okay na bala? Okay na ang aton nga deputized meat inspector kag sumo ng aton nga agricultural technologist diri sa may Santa Barbara si Sir Joven Sonico. Sir, good morning. Oy, kag sa tanan nga tagpalamati sa sininga estasyon. Okay, sir, kumusta ang aton nga Municipal Agriculture's Office sa buong PC bala kita? Di ko na DJ Jen kito medyo naghagong ang aton nga linya. Check ba na o gahagong gid ya. Sa microphone tanaguro na. Check ba? Try ba? Kay Sir Joven, siguro. Ito nag-feedback kita. Medyo hinahinaya lang aton nga ano. Oo nga monitor. Sir, batian mo ko, sir? Okay lang. Okay. So, si Sir Joven Sonic ang aton nga bago nga deputized meat inspector as well as ang aton nga agricultural technology. Sir, mangkot lang ko sa imo. Kumusta ang aton subong bago? Doga eko paginoy. Ang aton bago subong designasyon bilang bago nga deputized meat inspector naton, sir. Actually, yun soy ang deputization natin na madugay na ini no. Every year nagarenew lang kita. So as deputized meat inspector mo ning kita ang naga-duty kag naga-inspect gyud sa atin ng mga accredited dressing plant no of the mga slaughterhouse. So aside from that, sa Talada may mission order kita din sa atin mayor nga manduan na niya kita nga mag-implement sa ang atin nga ano no ining meat inspection code of the Philippines no. Iti balaman natin tilad the Christmas season na. So ginapamonitor niya sa aton ang ano no ang mga meat products kanya especially mga frozen, mga pork products, beef, tanan nga may ano with regard sa ano karne no. So para ma-assure natin nga ang ginabaligya kag ginakonsumo kang atin nga mga konsumidor no nga safe kag fit for human consumption ng anda karne nga ginakaan. So nahambam sir this actually padayon bra sige naton nga ginahimo ang pag-conduct sa inspection naton. So sa padayon ton kapag himo sa pag-conduct sa inspection sir sa imo nga eksperyensya kapila bala kita ka bes nga nakadakop or naka-confiscate sa aton yung mga baligya adri sa may Santa Barbara nga mayara sila sang ginabaligya nga it is not good for consumption. Ang atin nga post abattoir inspection no gina-conduct natin yearly. So far ang atin nga mga napang condemn kag napang confiscate sa mga establishment damo na no. Ang kahapon isa ra tong sa atin nga supermarket. So ang sa atin nga before no sa ASF naman kita nakapang pull out naman kita sa mga supermarkets kag mga grocery stores. So kahapon nasampulan naman ang isa ka supermarket sa tinda nakapang man tada before no kapang confiscate man kita mga hindi man tanan pero ang mga hindi lang lapidi kag sa mga meat establishment man nga may mga gabligyab na frozen. So ginapa-pull out natin na sa kananda. Damo naman nga basis kita gano pero hindi lang sige-sige kiti ginalantaw mo natin nga nga syempre ang andab lang pagbaligya man dapat mainsakto man anda no. So surprise visit kami kung isa sa kananda para mag-guide man natin sanda nga ang anda nga ginabaligya manami kag pwede gid makaon sa aton mga konsumidor o hindi magkasakit atin mga konsumidor. Sir, curious lang kung paano ninyo ginapatigayon ng inspection? So first no may kita may initial inspection kanda kita
robing kita, tapos ginalantaw natin andang mga pamaligya. Kag syempre ginawarningan natin sila nga kung hindi ra pwede, hindi na nanda pag-display. So second time around kag na-display man natin, diyan na kita makandak kang confiscation kag condemnation, especially sa mga meat products. Ano na sir, may mga date ang ilang ginapang display? May mga petsa? May mga date of expiration, syempre ang handling ng block nisa. So kita nyo man bakal ka mo hotdog na belong siya sa frozen. Pero hindi siya frozen kung lang tawon mo. Correct. Kaya yara lang sa sagwa, nakatow. Nakatow na siya. Nakatow na siya. So dapat frozen na siya. Dapat ga-display lang sanda kang kang sample lang or label lang bala. Kag ang dapat ang product ara siya sa sa freezer. Okay. So hindi na siya pwede dapat nga pag-declare ka frozen. Why sa freezer? Dapat ara sa freezer. So, butan mo mga ato ng mga hot dogs naton sini, kag mga, syempre, balaan man natin tamo sa mga supermarkets dire sa mga tienda naton, balaan naton sir kung magkadto kita sa ida, ara ba nakahagay lang? Oo. Diba? Nakahagay So, lang. hindi na siya pwede. Pagkaling kay aton, man ginapanumdum, kung naka-frozen siya, kung kaysa kahit syempre ang ilay, ang baligya, is hindi binilog mo, kinilo. Oo. Kinilo. So, kung mag-frozen siya, kiluho mo siya, masabugat. Masabugat sa. Kung frozen sa ito may siya may moisture. So actually dapat amo na siya nga product before nila gin bakal naka-frozen na siya So no way na ina siya. So dapat ara lang siya dapat sa sulod. Hindi siya dapat papagwaon. Okay. So kung chilled naman dapat may ice man siya. Naka-chill na sa o kung sa chiller man siya. No? So amo rang ginaano natin kay once nga mataw mo na ng isa ka frozen product, mamatamat na siya deteriorate. So may number of hours na lang na siya nga pwede mo siya i-display kag i-kanon. So kung iba ka rin, nabalik-balik mo lang nanda sa may freezer, no? Kag kung mataw bilong adlaw, hindi mabakal, balik sa freezer, actually nag-deteriorate, matamat na siya deteriorate. So mangkot lang ko sir, ano bala kalawig ang igatener sa aton nga mga frozen meat? Kung frozen meat siya, it takes time nga malawig-lawig nga maano siya no nga marang may expiry date siya from iba ka ran 6 months to 1 year no. So kung i-follow nanda ang sakto gid nga pag baligya ka ran malabot yang iya expiry date no. So kung hindi so pag to mo nga daan mo umpisa na siya deteriorate hindi na siya ma-deem as unfit na siya for human consumption. So, botang balon gali sir, kinahanglan hindi na pagkwaon sa freezer. Oo, kay ti angat ang ilang baligya is frozen. So dapat naka siya. Amo ra gina-advise namon sila nga display lang sila sang label kung anong ginabaligyan. Kung hotdog may mga packaging man na siya. No. Kung mga choice cuts nga mga meatloaf nila naka-packing naman na nila nga nagtaga pila ka bilog may presyo naman na sila. So i-sedlanan da hindi gani improvise nda nga bakal sanda ka mga freezers nga gagmay nga may bala nga may sliding na no. So amo ra nang ginaano natin ginaten nga promote ka nanda nga brown nanda. So sir sa may tienda, di kung hindi makita man duro man ang baligyan nanda, diba? So ang iban ka hindi man maubos ang baligyan nanda sa bilong nga adlaw. So anong panugyan naton sa ila kay kinahanglan pagkatapos mo sila pag-ihaw mo kung kaisa kung di man na maubos, i-freeze mo na. Oo. Diba? Ang aton nga fresh meat ang ginaihaw da sa tinda no. Once nga naihaw na 8 hours lang na dapat. So nga nakahang or naka-display da. Pag tapos ka na, dapat i-freeze na nila. Mas i-consider na siya as frozen na frozen meat na siya. So kung hindi nila pag i-freeze, kinahanglan i-konsumuhon. Oo, konsumuhon gid. Or di gani i-reprocess nanda mga chorizo, mga kung pa pwede nanda ma-process ka ran no. Ma-preserve siya. Ang chorizo na ton chilled foods na sir no? Hindi mo na kinahanglan. May pwede siya frozen or chilled siya. Okay. So ang hotdog frozen. Frozen gina basta ma-consider nga frozen products mo na frozen gina siya dapat. Kaya man syempre kita nagapang grocery man, nagasulod man kita sa iban nga mga grocery, nagapaninda kung kaisa lang. Pero ako gid nakataon ko yung grocery store gid So nakita natin sa mga grocery stores ang ilay nga mga produkto yang nga supposedly frozen foods
nagkahagay lang ginasaya. Tapos ang ilay nga mga karne sa baka, baboy, manok, ara bala bulto, damo-damo ay. Oo. Iba naka siguro sir, wala Amo na ang ginaukay nato no. Naglantawon kung may nag-ano na, may Baho. nag-gaslimy na blag tsura, naglain ng may discoloration na. So ma-render na yan as ano no, unfit na ina kung arala siya naka-chilled kag may nagalain ng kolor. So ginaukay nato na amo na isa sa mga nadakpan naton. Okay. So gina-check ninyo depende sa color niya, depende siguro sa iyang Appearance. appearance no? Oo. niya. So amo na siya ang inyong ginabasihan sa pag-inspeksyon. So color niya, appearance niya, ano pag-isa? Iba karon nati ano no, ang amugra number 1 get kiti hindi mo man siya ma-determine nga why makita tig sa iswab no. So number 1 gid appearance kag ano no, kag ang karakteristik kang karne. So makita mo na siya kung naga-brown, naga-itom. Kay iti ang dugo na once nga ma-tow kag kag may dugo pa siya kag ano amora ng number 1 nga ginaistarang ka bakterya no. Sila dang bakterya kada sa dugo. Kay iti diyan ang pagkaananda. So amora ginalantaw natin. Okay. Tayo matabo sir sa dibre hambal mo sa hambal mo, mayara kita sa nadakpan. Di nag good for consumption ang nakumpiskar ninyo nga ano gani na nga karne. So ano ang matabo sir nung pinalidad naton dira? Wa kita na no penalidad no. Maluwas lang sa ASF nga no. Pero hindi man natin ma-implement ang ASF tilan kiti ano naman kita. Ginaano lang natin, gina-confiscate natin, gina-condemn, kag ginpalubang natin to sa andaman nga premises. No? May ginlubang natin to sa may area nanda sa likod. Sandaman naglubang, sandaman witness masanda, pinirmahan man nanda ang condemnation slip. So wala maglagtas ng penalty. May pa to. Ano man lang natin, ginakuha man lang natin ang hindi pwede mabaligya. Okay. So, for example, Biser, no, curious lang gid ako. Paano niyo mabalaan kung kasan una siya ginihaw? Di syempre kung sa supermarket ang mga ka, frozen ano may ano na sila, may mga certificate of meat inspection sa origin. No? So amo gani nga dapat i-display nila na. So nakita natin to nga why man nila na display. Okay. So dira na mamanaan ka nga aton mga konsumidor kundi nahalin ang anda nga produkto nga gina-display kay may ano ginano may papilis tanan nga mga meat products na ginabiliga sa supermarkets no, especially yung mga dagko nga supermarkets nga kag frozen siya, may certificate of meat inspection ina again na issue ang National Meat Inspection Services no. So amo ra ginapa-display na may ara man sila di man mo na kundi ng origin kang ano na naghalin ng karne. Okay. So, ano sir, ano balang gap sa pag-inspect sa aton diri? Syempre, ang bal mo, ang once a year gina-check nato, no? So, pagkuha nila sa certificate of meat inspection, ano na siya kalabig, sir? Ang iyang ang validity. Ang validity sina open na inano kay ang ginapatuod di man lang sina nga na inspect ina nga ano na inspect ina nga karne antes nila ibaligya no. So ang with regards naman amor gani nga may post abattoir inspection kita no. Diyan natin mamanaan kung ang pag-display nila kapag handle nila kam karne bilang sakto. So ga-deteriorate man lang ang karne nga frozen kung na mishandle nanda. No, so makita amuran nakita natin nga na may discoloration kag sa kadugayon may nandag ginatumpukalan nila nga tampukan may nila na paubos siguro. Amura nga nag-deteriorate ang karne kag ang daan tuya lang sa lalom ang sa babaw lang ang syempre ang aton mga manok bakal sa babaw lang na ginakuha nila no. So ang iba karan na ang nagapabilin sa lalom wa ito nakabalo kung kasano pa na display. So ibalik lang na nila liwat sa freezer nila kag i-display naman. So kung di may inspection base malagpatan ka makuha base may mga food poison pa no. Amura nga number 1 natin ginalikawan mga food poison ng ating mga konsumidor. Mangkot lang ko sir, sa inyo nga pag-inspect, syempre kagapon na confiscate niyo no. Sa inyo nga check pila ang pinakaduro nga kilo nga inyo nga na-confiscate. So far mo tong pinakadamo no. Hindi man gina-separate mo lang natin ang hindi gid pwede. So gagmay man lang na siya. Unlike kung sa may anorman ta na sa ihawan kita sa slaughterhouse,
As long as nga ang baboy hindi maihaw kag patay siya, i-condemn ginayang bilog nga ano no, baboy or baka man da karbaw. Condemn gina siya kung napatay siya sa sulod kag walay maihaw dayon. Mga emergency slaughter bla. Condemn gina siya bilog. Okay, ask ko lang sir, di ba nag-mention ka about sa aton nga ASF? Okay. So, paano naton may baluan? Di ba red zone pa kita subong? Kung naka-pink zone na kita. Actually, gaano kita submit kita ka mga reports kag papers for ano na no, for transition na at actually okay na sa buwas gani may ano kita no, may field assessment kita nga pagatambungan sa atin nga ano no, sa atin nga provincial veterinary office para sa atin nga inspire kag ano no, di intervention nga program gya sa ano sa Western Visayas with regards niya sa atin nga recovery program kang ano sa swine. So tinan natin to bas, tawo natin ng mga igamando na natin. Pero ang atin nga transition from red to pink ongoing na. Ato na mga papers natin kompleto na. Asan ko sir, curious ang gid ko. Asing curious ang gid. Naka-red zone pa kita subong. Hindi pwede ka sulod ang mga karne. Actually red zone na kita napanugutan na nila no kay ang aton lang may ano bla kita may supply sa tulad kiti ano pero actually gamay aton supply nga galing sa green zone no ginamurang ginaalaw kang aton nga provincial veterad nga ang aton nga mga ano ang aton nga mga baboy kasi lati maski sa red zone no kay amurang kiti red to red okay lang man basta hindi lang patay ang ihawon nanda no hindi why lang bala ano ron patayan kag ihawon kag ibaligya so para malikawan pag natin ng pag-spread no so actually ang aton nga inventory ka baboy kitlat tamang kagamay na lang so diyan lang kita sa 500 plus so ang aton nga mga nagasarilad nga mga baboy from other provinces na no Mura ito ang frozen natin. Mahal ang baboy talaga sir. Mahal ang last natin nga monitoring nagnubo-nubo ang from 200 to 220 tilad ang last natin guro nga live weight diyan sa 190 na lang. Pero nga atin nga presyo anay garin siya gyapon sa 350 to 400. May mga banwa nga 400. 400? No, aton gyud guro si 360 guro. Okay, asan ko sir ba mo green zone? Green zone is ang ilaya nga baboy okay. Why pa sila ma-affected kang ano no ASF. May diyan pa kita nga provinces nga may affected kay ASF no. Outside panay. Okay. May supply ka natin So, ang buot ng balon nga kita sa red zone, pwede kita baka import sa aton from green zone. From green zone okay, so pwede lang gali. Okay. Okay man ti ang panumduman kung hindi giblat tanan-tanan di pwede ka sulod sa aton. Ang kay sa province no, ang pag-spread bala. So why siya ma-contain dahil gati ang ibagali na gano na lang na ginatago nila. So red halos tanan nga ang bilog nga province ka panay nag-red zone na no. May iban nga way pa. Pero ang Iloilo province damo na nag-red. So amo na nga pwede na yan nagsurlod na mga ano bla iba sa iban nga ano sa iban nga banwa. So kag gamay raton supply mo ano no gin is bla gin pa ligwa-ligwa lang anay para para ma-supplyan lang ang banwa nga may need. So sa tulad may sulod man tuod pero gamay man gyapon. So mura nga mahalatan baboy karne ka baboy talaga. Kaya man basi supply lang sa to sir gamay man mo ang adabla produce. Gamay man. So amura ginapas track man natin ang recovery ano natin. So amura nang atinan natin buwas para maka-start pa kita sa ating recovery program. Isa din sir ang inyong ran nga field assessment sa Iloilo Provincial Capital sa Provincial Veterinary Office. Okay, sige. So Sir Joven, thank you very much kid sir ang aton. Thank you gid Ginsoy. Okay, welcome. May dyan ka pa idugang sir? Ano naman no, sa atin galing sa monitoring naman expect nga may mga libot kag may naga-surveillance sa atin nga mga ano talad no. Hindi lang man kumo yearly ginakandak natin dia. So hindi lang ta kamaan kung saan kita malibot. Kay depende sa season no. Dapat protektaran natin mga consuming public. Okay, thank you very much sa atong pinalangga Mr. Jovin Soni kung atong Deputized Meat Inspector kag Suman Agriculture Technologist sa Santa Barbara. Thank you very much, sir. Mayong agaw gyud soy kag salamat gid. Okay, welcome gid sir. Thursday naman taliwat Sige. Thank you very much gid.
kay Sir Joven kag suman sa katapos sang Municipal Agriculture's Office. Thank you very much, sir. Kag hopefully ang aton nga red zone sa aton nga African swine fever ang maging pink zone na para syempre ang presyohan ay isang aton nga karne sa baboy diri sa may Santa Barbara ang medyo maganubo na. So ang bali Sir Joven kani ang presyohan ay kuno subong sa baboy diri sa may Santa Barbara actually range from 350 to 400 subong nga fiesta ba. Manok lang kamudanay. Manok lang kamudanay pero kami kay wala man kami fiesta, pamiesta lang kami dira sa inyo. Oras 2 minutos ang nabilin antes magabot ang alas 11:30 sa aga. So ara na pala si Eugen Larry di atras or si Eugen Ratio Dina. Wala pa sila. Sige pa tayo kita sigapon din sa ato niya programa sa Radyo PC Napod sa akon Eugen Zoila Cordero.